para ngayong hapon na to dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan, di ba? The God of Miracle. Kagaya nga kanina ng aking pagsisimula, ang tanong ko po sa inyo mga kaabangers, ano ba yung ginawang himala? Ano ba ang naranasan ninyong himala ng Diyos sa buhay ninyo? Diba? Ako, para sa akin, ang nangyaring himala sa buhay ko ay yung aking salvation. Diba? Ang ako'y maligtas mula sa kapahamakan ng aking kasalanan dahil naniniwala ako sa buhay ko na ako'y makasalanan. Walang sino man daw talaga na matuwid sa harapan ng Diyos at ang lahat ay nagkasala. And hindi po ako exempted doon. Sa buhay ko po, parang kalahati ng buhay ko ay ginugol ko sa pagkakasala. Di ko kilala ang Panginoon, kaya ako'y nabuhay at naging alipin ako ng kasalanan. Pero ang napakalaking himala ng buhay ko, nang ang Panginoong Jesus ay pumasok sa aking buhay, meron siyang ginamit na tao upang siya'y makilala ko at ma-encounter ko ang Panginoong Jesus. Ito ang aking greatest miracle. Siya'y aking makilala, ako'y makalapit muli sa Panginoon. Nang pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan, diba? Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Naniniwala ako sa buhay ko, ng greatest miracle ko is the greatest life, the everlasting life that Jesus had in me. Yung meron ako dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus. Yung aking kaligtasan, yung aking buhay na walang hanggan na ngayong panangay, tiyak ko na meron ako. Dahil sa pag-ibig yan ng Diyos Ama. Dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos Ama sa buhay ko, ipinagkaloob niya ang kanyang nag-iisang anak, ang Panginoong Jesus, upang mamatay sa krus para sa aking kasalanan, para sa iyong kasalanan, kapatid. Kapag ito'y pinaniwalaan natin, diba, hindi tayo mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang greatest miracle. Dati ako, na hindi po ako ganito magsalita, hindi po ako mapait magsalita. Joke lang mga kahabangers. Huwag niyo po akong kakantiin sa aking lumang buhay at ibibigay ko po ang inyong nais. Pero alam niyo po, ang hirap po pala, no, pag ikaw ay sobrang matapang. Pag ikaw ay, sabi yung masaling lang, nagre-react ka kaagad, nagagalit ka kaagad, wala ka palang kapayapaan sa puso. Pero kapag ikaw pala ay marunong umunawa, marunong magtimpi, diba? Ang kapalit pala nito ay ang kapayapaan sa puso. Kaya ang aking salvation, ang aking kaligtasan is my greatest miracle. At yun lang, ako'y nagigising, araw-araw, himala ng Diyos yan sa buhay ko, di ba? Dahil kung hindi ako pinaghihimalaan ng buhay ngayon, wala po ako ngayon sa inyong harapan, mga kaabangers. Marahil ako'y nagre-rejoice na doon kasama ng Panginoon. Pero salamat sa kanyang himala, salamat sa kanyang regalo ng buhay. Diba? Araw-araw maraming himala ang Diyos na ginagawa sa ating buhay. Yes, marami tayong mga pinagdadaanan, di ba, ng mga pagsubok, di ba, mga kapighatian, mga hindi ka nais-nais na circumstansya sa ating buhay. Pero alam niyo po ba mga kaabangers, doon natin, sabi nga rin sa salita ng Diyos, di ba, sabi nga ni Pablo, di ba, kung ako man ngayon ay humaharap ng mga pagsubok, humaharap ng mga pasakit, Panginoon, ang lahat ng ito, haharapin ko ang lahat ng ito ay pagdadaanan ko upang lalo kong makita at maranasan ang iyong kapangyarihan. At alam niyo po ba, pag pinag-usapan ang himala, ito po yung kaparaanan din ng Diyos upang ipakita sa atin na siya ay Diyos na makapangyarihan sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba mga kaabangers? Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa inyong mga buhay, sige nga po, maaari niyo po bang i-share? Maaari niyo po bang i-share dyan sa ating comment box kung ano ang himalang naranasan ninyo na ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Ayan. Good afternoon, Sister Mylene Pajarillo ng Cebu. Sige, Sister Mylene. Sige po. Sabi ni Pastora Bimbim, mainit po dito pero malamig din po. Kaya
quiet po kami, makikiramay sa mga kapatid ng isang kapatiran sa church. O nakikiramay po kami. Yan. Watching din po ang aking pinsan, si Aya Ramirez Garcia. Yan, Kasen, manatili ka lang dyan. Alam ko, kapag ikaw ay nanatili, ikaw ay mapapagpala ng ating pag-uusapan, ng aming pag-uusapan sa daily life sharing ngayong hapon na to, the God of Miracle. Yes, mga kaabangers, kung kayo ay nariyan, para sa inyo talaga ito. Para sa inyo talaga ang segment na to. Para sa inyo talaga yung mga kapahayagan, diyan ang salita ng Panginoon about God, the God of miracles. Ba kung sa feeling natin, di tayo nakakaranas ng miracles, well, ngayong hapon na to, it is an eye-opener for each and every one of us. Na yung malaman natin that God is the God of miracle. The God whom we serve is the God of miracle. Yan. Good afternoon kay Brother John Paul Santos. Yan. Kay Pastora Josephine Kalimon. Good afternoon po. Yan. Good afternoon din po sa Taga-Levites of Christ. Yan, ang kanilang mahal na pastora, Pastora Jo Hernandez, kay Sister G. Del Mundo, good afternoon. Malamig daw kila Kuya Gabi. Bakit po malamig, Kuya Gab? Dahil ba sa aircon o dahil sa hangin? Sige nga, paki-specify nga, Kuya Gab. Yan. So, sige po, hihintayin po namin ang inyo pong mga, sabi dyan mga comment dyan sa ating comment box. Ano ang naranasan ninyong himala or himalang ginawa ng Diyos sa inyong mga buhay? Yes, syempre po, Pastora Mavi, kompleto talaga ang pangalan. Yan. The Hub of Christ Abulog, Sister Lily Bermide Bulan. Yan. Good afternoon sa'yo, sis. Welcome to Daily Life Sharing. Yan, sino pa ba ang mga narito bago ko kay Sister Salina Barrientos, good afternoon sa'yo. Ang sabi niya, good afternoon po, God bless po. Kung sa himala din po, mula pagkat bata po hanggang ngayon po, may asawa at anak na po ako, napakadami na pong himalang ginawa ang Panginoong Diyos sa akin. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong mga himala. Yan. Ay, good afternoon po, Pastor Eric Sontek. Ayan. Yan. Thank you po. Thank you po for watching, Pastor Eric. Yan, good afternoon din. At syempre, siguro madaling araw kay Sister Jonalyn Caunel Nialga. Yan. Kay Sister Rosalinda Ramiscal Alejandro, good afternoon po. Kay Sister Judy Vergara, at kay Sister Maria Elisa ng Kuwait. Ayan. Kay Sister Marivic De Leon. Kay Sister Brother J. Lord Marzan Garcia. Yan, good afternoon po sa ating lahat. Ayan, so sige po, mag-comment lang po kayo dyan at mamaya po ay amin pong babasahin ang inyong mga comment. Siyempre, no, sabi nga ni Ate Angie, ang greatest miracle ko po ay nang ako ay naligtas ng Panginoong Diyos sa tiyak na kapahamakan dahil sa mga kasalanang aking nagawa nang hindi ko pa nakikilala ang God of Miracle na siya ngayong nagbago ng buhay ng pamilya ko. Amen. Amen and amen, Ate Angie. Wow. Hello po kay Sister Minnie Estrada, kay Sister Estelita Yavore, kay Brother Ronel Landicho, yan, from General Trias, Cavite. Yan. Shout out sa lahat ng mga taga-Calamba. Sige po, ipadala nyo lang po, isulat nyo lang po dyan sa comment box po ang inyong mga comment. Siyempre, ngayong hapon na to, sabi ko nga kanina na nagsisimula tayo, ang pag-uusapan po natin is all about the God of Miracle. At syempre, hindi po ako nag-iisa ngayong hapon. Makakasama ko po ang isang napakasipag, napakalaki ng puso ng lingkod ng Diyos na to. At higit sa lahat, siya ang naging huwaran ko ng pagsunod.
Mas bata siya sa akin, siya'y pamangkin ko, mas bata siya sa akin, pero ipinakita niya sa akin paano ba ang tunay na katuturan, 'di ba, ang tunay na definasyon ng salitang pagsunod, 'yan. Siya po ay nagmula pa sa malayong bahagi ng Pilipinas, 'di ba? Siya ay nasa northern part of Luzon. From Abulog, Cagayan. Yan. Ang aking inaanak na, pamangkin pa, at syempre pastora ng aming pamilya. Pastora Pat Kiatchon. Ay, Pastora Pat Arisobal Kiatchon Baniket. Yan. Hello, good afternoon, my dear pamangkin and Pastora. Good afternoon, Ninang, Tita. Good afternoon po sa lahat ng nanonood sa ating daily live sharing ngayong araw na ito. Dati from Cebu, ngayon I am from the Hub of Christ, Abulog, Cagayan. Diba? Alam mo, Pastora Pat, sabi mo, you were from dati sa Cebu, tapos ipinawid ka ng Panginoon. Di ba himala din yun ng Panginoon, ano? Yes. Diba? Yung ikaw ay itinatawid sa isang lugar na, di ba, yung ma-overcome mo yung isang lugar at pagkatapos mo ma-overcome yung isang lugar, dadaling ka na naman ng Panginoon sa isa na namang lugar at doon na naman niya ipaparanas sa iyo ang kanyang himala. Tama po ba, Pastor? Totoo po yun, Sister Sally. Totoo po yun kasi napakabuti talaga ng Panginoon because sometimes akala natin na yung comfort natin, yung nakasanayan natin, yun na yun. Pero ang Panginoon talaga, when He really do miracle, ito yung miracle na masasabi natin na hindi ito bound sa kung ano yung kaya nating isipin, sa kung ano yung kaya nating gawin, kundi kung ano yung ipinapagawa niya sa ating mga buhay. Kaya truly He is the God of miracles. Nagsisimula pa lang tayo pero mainit na ang usapan, di ba? Siyempre, sabi nga, di ba, ang himala ng Diyos minsan or kadalasan sa buhay natin nararanasan natin sa panahon ng ligtas. Di ba, Pastora? Po yan. Oo. Yan. Pero syempre, bago tayo talaga dumako doon sa pinakapuso ng pinag-uusapan natin, syempre nais naming malaman, para sa iyo po, Pastora Pat, bilang isang lingkod ng Panginoon, ano po ba para sa iyo ang tinatawag na miracle? Amen. Hello din po pala sa lahat ng nanonood, especially sa nanay ko. Miracle ni Lord yan sa buhay ko yung nanay ko. Ayan, so for me, ang miracle po, it is yung masasabi ko na God's divine intervention to mankind. Kasi kadalasan, ang pagkilos ng Panginoon ay doon sa miracle na masasabi natin, yung dumadating na tayo sa pagkakataon, nasa dulo na tayo ng PC natin, nasa dulo na tayo ng tali natin, and we really ask the Lord for miracle at that time. And doon mismo masasabi ko na ito yung divine intervention kasi ang tao dumadating sa pagkakataon na wala nang option, wala nang magagawa. Lord, sumusuko na ako. And kadalasan si Lord, gumagalaw siya kapag sukong-suko na tayo. Suko na. I surrender everything and masasabi ko na ang pagkilos ng Panginoon ay hindi siya bound sa kung paano ang kakayanan ng tao. That's why it is really a divine intervention from the Lord. And to me, Sister Sally, masasabi ko din na ang miracle ng Panginoon ay doon sa kanyang pagkilos sa buhay ng tao na masasabi natin na siya ang mapaparangalan sa buhay ng bawat isa. Kaya kagaya nga po na sinabi niyo kanina na ang inyong miracle na ginawa ng Panginoon ay yung siya ay na-encounter ninyo, maliban sa na-encounter ninyo, yung dating dinosaur, ngayon naglilingkod na sa Panginoon, di ba? Yan naman yung talagang miracle ng Diyos na hindi lang siya bound sa isang bagay, kundi siya ay bound dun sa pangako niya sa ating mga buhay. Kaya nga, nung yung sinabi niya sa kanyang salita na He is faithful to forgive us, He is faithful, and He is faithful to complete lahat ng sinimulan niya sa ating mga buhay. Kaya masasabi natin na itong miracle na ito yung parte ng buhay natin na Lord, kumilos ka na. Divine, ibig sabihin si Lord lang ang makakagawa. Walang iba kundi si Lord lamang po.
Yes, amen na amen, Pastora Pat, di ba? Mga kaabangers, nakuha niyo po ba? Nakapag-take note po ba kayo? I hope na nakuha ninyo at malinaw ninyo na nasagap ang kapahayagan ng salita ng Diyos tungkol sa ang Diyos ng Himala. Di ba? So, hindi talaga yan sa ating kakayanan. Diba? Hindi talaga tayo ang may gawa niyan, kundi ang Diyos talaga na kumilos sa ating kalagitnaan at sa ating mga buhay. Diba? Divine or spirit, that is the divine or spiritual power of God. Diba? Hindi yan power ng tao. Kili-kili power meron ng tao. Pero spiritual power, yan ay sa Diyos. Ang himala ay sa Diyos. Ngayon, Pastora, how can we say that a miracle is of God? Paano natin masasabi na ang himala ay nanggaling, ang himalang nararanasan ko, nararanasan ng bawat isa, ay nagmula sa Panginoon? Amen. So, gaya nga po nung sinabi ko kanina, when we let go and let God, then miracle happens. Ito yung makikita natin na pag ang Panginoon talaga ay kumilos, you know alam mo, kung ikaw ay in love, alam mo rin. Pero kapag ikaw, kumilos ang Panginoon sa buhay mo, there will be a change within your heart. There will be a change within your life na magugulat ka, uy, bakit, bakit mas nagmamahal na ako ngayon? Bakit mas nagpapatawad na ako ngayon? Bakit mas nag-iintindi na ako ngayon? Why am I so different? Na masasabi ko na imposible to Yun yung masasabi natin na miracle, yung mga bagay na imposible sa tao na Diyos lang ang makakagawa. So yun po yung miracle na, Lord, ikaw ito Ikaw na ito, hindi na ako ito. Kaya yun po ang miracle na pagkilos ng Panginoon sa atin. So parang sa pagkakaintindi ko sa mga sinabi ni Pastora Pat, malalaman natin ang miracle is of God. If sabi nga, kung ang napaparangalan ay ang Diyos. Kaya mga kaabangers, kung alam sa akala ninyo may mga bagay na nangyari sa inyo na parang hindi kahanga-hanga, kabiga-bigani, pero hindi naman ang Diyos ang napaparangalan. Hindi po yan miracle. Dahil unang-una po, ang himala po ng Panginoon. Nangyayari ito at masasabi natin galing sa Kanya, gaya ng sinabi ni Pastora Pat, kapag ang Diyos ang napararangalan nito. Hindi ang anumang bagay, hindi ang sino man, di ba? Sino ang kasi parang may story niyan sa Bible, no? Yung sorcerer, Pastora Pat, di ba? Na parang inangkin niya yung karangalan, di ba? Sabi niya, kung ang Diyos mo nakakapaghimala, ako rin nakakapaghimala. Di ba? Inangkin mo. Kapag gano'n na inaangkin na ng tao, yung karangalan, yung glory, hindi na yon himala na mula sa Diyos. Yes, at saka Sister Sally, magkaiba po yung miracle na God working, miracle, super natural power. Iba din po yung black magic. Yes, mahika. Iniisip niya, sino na yun? Gumaling siya. Ginamit niya yung ibang medium, ginamit niya yung ibang kaparaanan na hindi nagkakalugod sa Panginoon. So magkaiba ang black magic at iba din ang power of the Lord. And pag kinumpare mo yan, palaging may resulta ang dalawang bagay. Yung black magic, it will result into curse. But doon sa kapangyarihan ng Panginoon, it will result into blessing upon blessing from generation to generation. Wow! Amen! Mga kaabangers, natututo po ba tayo ngayong hapon na to? Di ba? Ang himala, kapag nakamtan mo yan sa iyong buhay, it will give you blessings. Di ba? Dadalhin ka nito sa buhay na blessings upon blessings, favor upon favor. Yan. At syempre, ang Diyos ang napararangalan nito. Wow! Isa pang katanungan. ano Di ba? Kasi, Pastora, si Jesus Christ, nabuhay siya ng 33 years dito sa lupa. Po ba? Parang ang iksi ng kanyang naging buhay dito sa lupa. 33 years lang. Pero nag-perform siya ng mga miracles. Bakit kailangan ni Jesus Christ mag-perform ng mga miracles? Amen.
doon po sa miracles na ginawa ng Panginoon, masasabi ko doon na, you know, kaya nga siya naging pamagat natin ngayon na the God of miracles. Hindi siya, kumbaga hindi siya pumunta sa lupa just to perform miracles. Ginamit niya yung miracles upang maipangalandakan sa mga tao na nandito na yung Savior. I am the Savior. Ako yung pinupunto ng mga propeta. Ako yung pinupunto ng scriptures na andito na ang magdadala ng kagalingan sa may mga sakit, magbibigay ng buhay sa mga patay, at magbibigay ng kaayusan. So, doon po sa pagkakataon na Jesus is performing miracles, He is also not bound doon lang sa mga taong naniniwala sa Kanya. Hindi lang din siya bound doon sa mga tao na, tulungan mo ako, Jesus. Actually, si Jesus, yung madadaanan niya, tinatanong niya lang, do you want to get healed? Pag sinabi ng tao, yes, I want. Pero hindi tinanong ni Lord, do you believe in me? Ang sinasabi niya, do you want to get healed? Ibig sabihin, yung participation ng tao, napakahalaga. Pero yung healing, yung miracle ng Panginoon, Sister Sally, makikita natin doon na yun siya eh. This is who God is. Yun si Jesus mismo na I am full of miracle. I am the God of miracle. So itong healing na ito, nagmamanifest na lang ito sa kanyang buhay dahil nga siya, yun po siya. So itong pagpapagaling niya, pagbibigay niya ng buhay sa mga tao, it is a manifestation that it is who He is. That He is the God of miracle. At kadalasan, ang tao hindi naman naniniwala eh. Kung titingnan po natin sa New Testament, si Jesus lahat ng pinapagaling niya. Lahat ng tao pinapagaling niya. Bakit? Because that is who He is. Nagpunta siya dito upang bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. And ang inaantay lang talaga ng Panginoon sa atin ay yung ating participation na, Lord, yes, I want to get healed. Yes, Lord, kumilos ka na sa aking buhay. And to me, Ninang, Jesus came to seek and to save that which is lost. At ang palagi niyang pinupuntahan, may mga sakit. Lagi niyang pinupuntahan. Sino ang kasama niyang kumakain? Mga makasalanan. Sino ang pinupuntahan niya? Mga prostitute, mga mangdarambong, mga mandaraya. And ipinapakita doon ng Panginoon that He is for para siya sa lahat. Yung kaligtasan, it is offered to everyone. And tayo talaga, napakahalaga na sabihin natin na, Lord, yes, I want to be healed. Yes, I want you to move into my life. Amen. Parang natangtay ako dun Parang hinihintay ko na tuloy-tuloy mo na, Pastora. Pero di ba, sabi nga po ni Pastora Jo Hernandez kadalasan daw ang tao ay to see is to believe. Di ba? Yeah. Yung pananampalataya ni Tomas. Yeah. Sabi niya, gusto kong makita. Di ba? Yung butas ng iyong mga kamay ko, ikaw talaga si Kristo. Totoo naman yun, no? Pastora, kung ikaw, ay yung mga taong ganun, posible din ba na sila ay, sabi nga posible din ba na sila ay hindi makaranas o makaranas ng miracle? Mga taong to see is to believe? Yes. Actually, para sa akin po this is my understanding about God. Ang Diyos, nagbibigay siya ng miracle sa mga taong gusto niyang bigyan ng miracle. Hindi siya bound kung righteous ka, hindi siya bound kung ano ang nagawa mong mali or ano ang nagawa mong tama. Ang palagi niyang tinitingnan po sa tao ay kung ano yung kabuuan ng kanyang plano sa buhay ng tao. Kaya nga, sinabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Ibig sabihin, kahit tayo noong panahon na lahat naman tayo, hindi naman tayo naniniwala noon. Lahat tayo, hindi naman tayo nananampalataya noon. Pero ang Panginoon, He knows His plan.
He knows His purpose. It's not to harm us. It's not to destroy us, but to give us hope. And kadalasan, yung miracle po sa buhay natin, yun yung nagbibigay ng hope sa atin. Para tayo ay mas lalo ding makakilala at maka-encounter sa Panginoon. Kaya sa ating mga kabangers na nakikinig ngayon, meron man kayong kapatid, kamag-anak, no, to see is to believe. Mag-believe pa rin tayo that the God that we serve is the God of miracle. Kaya ng Panginoon. Kung kaya ng Panginoon baguhin si Ninang Sally, di ba? Dati dinosaur siya. Di ba? Meron mga pinatawag sa mga magulang Pero ngayon, how does she serve the Lord? Yun yung masasabi nating miracle. Kadalasan din tayo na nag-i-invite, napapagod tayo kasi ang kulit naman ng tao na yun. Parang hindi siya naniniwala, hindi siya nagtitiwala, wala. Parang, Lord, give up na ako. Pero doon sa time din na tayo din mismo na nag-give up, na nag-i-invite, nag-give up, doon din pala mismo kumikilos ang Panginoon. Magugulat ka na lang, uy, umattend siya. Bakit? Because God is the God of miracle and He is a spirit God. Kapag ang Panginoon, kumilos siya, hindi siya bound ng isip natin, hindi siya bound ng pangyayari sa paligid natin, magugulat na lang, uy, grabe, praise the Lord, mamamangha talaga tayo sa Panginoon. So, yung masasabi ko lang doon po, when troubles come, when darkness arrives, palaging merong dawn, palaging merong panibagong sikat ng araw, and that is a miracle from the Lord sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yun po. Well said, Pastora. Grabe, no? Wala naman talagang pwedeng makapagpabago sa akin, di ba? Kahit ngayong asawa ko, hindi ako kayang baguhin. Only God can do. And that is a miracle. So, sabi nga, di ba, it is a very unusual manifestation of God's power. When I say miracle, this is an unusual manifestation. Yung bang hindi siya ordinary. Di ba? Ordinary ba ng isang taong matigas ang puso ay mapalambot ang puso? Parang hindi ordinary. Pero it is God's miracle. Di ba? Maaring nakulitan lang ako, maaring yung una nakulitan ako, pero little did I know na hindi naman pala yung dahilan na nakulitan ako kundi yung dahilan talaga, ang Diyos talaga kumilos sa aking buhay. Amen. And God already performed miracles. Yes po, totoo po yun. At saka, example ko lang po kasi palagi ko itong ini-illustrate i-comment nyo nga po dyan sa comment section. Mag-comment nga kayo dyan. Sino ang nakaranas na in love ka? Siyempre ako. Diba kapag ka in love ang isang tao, sinasabi niyang magbabago na ako para sa kanya. May mga ganun magbabago ako para sa kanya. Pero pagdating ng panahon, nag-asawa na, tumagal-tagal na yung relasyon, yung pagbabago niya, unti-unti ding bumabalik sa dati. Bakit? Kasi ang pagbabago ng tao dahil sa tao ay pang-samantala. Yes. Pero kapag ang pagbabago dahil sa Panginoon, yan po ay panghabang buhay. At yan po yung tinatawag nating miracle. Yes, yung transformation. 'Di ba? Parang metamorphic, no? 'Di ba? Nagsimula ka sa ganito hanggang sa ikaw ay 'di ba? Parang mula sa pagiging pangit tapos prinoseso ng Diyos. 'Di ba? Yun yung miracle na yung transformation ng isang tao. 'Di ba? Kaya nga 'di ba? Sabi diyan, a miracle is sabi niya supernatural event ng ating buhay that reveals or confirms a specific divine message. At ano yung divine message na yun, di ba? Yun nga, yung sa buhay ko, parang transforming life, di ba? Ang buhay na binago ng Diyos. That's the message. That's actually the message of God's miracle in my life. At nung buhay na binago ko, nakita ng mga kapatid ko, nakita ng mga magulang ko, little did I know that they are being changed by God. That is miracle. That is how God's miracle happened in my family, in my life. Binago ang aking asawa, binago din ang aking mga anak. Diba? Na parang kapag ang yung miracle ng salvation na dumating sa buhay ko, less effort ako Hindi ko na kailangang ipakilala pa ang Diyos sa kanila. Yung lang nakita nila yung buhay na binago ng Diyos sa buhay ko, isang himala ito na nakikita nila.
At sila din naman, nakatanggap sila ng himala ng Diyos, himala ng kaligtasan. Kaya ngayon kaming mag-anak, naglilingkod kami sa Panginoon dahil natanggap namin yun yung himala ng kaligtasan. Sige nga po, Pastora Pat, ano-ano pa po ba yung mga maaring himala na maaring matanggap ng mga ng mga mananampalataya sa Panginoon? Amen. Naalala ko lang, Ninang, kasi nung mga bata tayo, ewan ko kung naranasan niyo po, kapag ka naghuhugas ka ng pinggan, sasabihin ng nanay mo, "Uy, himala." Himala. Ay, nag-aalsa, "Uy, himala." Ibig sabihin talaga yung himala talaga, it really brings change. And kadalasan, ginagawa nating biro. Ang gagawin nung bata, "Ayoko na nga." Ayaw niya na ng himala. Kasi binubuli na, niloloko na. Kidding aside, pero may mga instances na ginagamit natin yung salitang himala na, "Uy, himala, bakit ganyan ka? Nilalagnat ka yata." 'Di ba, may mga naranasan niyo po ba yun, Ninang? Yes. Himala, mabait ka ngayon, di ba? Ganyan. Kasi parang, yung perception ng tao, kahit ang tao, kahit hindi mananampalataya, naiintindihan niya na ang himala magdadala ng pagbabago sa buhay ng Yes. tao. Kahit pabiro-biro lang yan, man understands na magdadala yon ng changes sa buhay ng tao. At tayong mananampalataya, masasabi natin na kapag kumilos ang Diyos ng himala sa ating mga buhay, He will turn our lives upside down. Mababaligtad, mababago yung ating buhay, yung ating pananaw, yung ating pagkatao. Kaya napakahalaga na tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil sa kanyang mga salita, meron kang pangahawakan na pangako. Lord, di mo ko iiwan, di mo ko papabayaan. Lord, hindi mo plano na wasakin ako. Lord, iingatan mo ang pamilya ko. Lord, ililigtas mo ang buhay ko, ang buhay ng aking sambahayan. Ito yung ating mga pinanghahawakan galing sa salita ng Panginoon. Ngayon, napakahalaga nitong the God of Miracle sa ating pagkakaalam sa salita ng Panginoon, sa kanyang scriptures, dahil it will always match. Hindi pwedeng mag-contradict ang salita ng Diyos at hindi rin siya pwedeng mag-contradict sa kanya mismo. Dahil palagi silang magsasama, palagi silang magkakatulungan, at palagi sila, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon magdadala ng karangalan sa kanya. So, ang miracle na matatanggap ng tao, isa na doon yung healing. Sino po dito, mga kaabangers, ang nakaranas ng healing sa kanilang mga buhay? 'Di ba? Healing. Marami tayong naranasan. Yung iba, masakit ang ulo. Yung iba, hindi nakakalakad. Yung iba, hindi nakakabangon. Yung iba, severe. Yung iba, simple. But when we pray and we ask the Lord, the God of miracle, to heal us, the Lord will definitely heal us. Kaya nga, kapag nag-share, nagpipreach ako sa Today is Your Miracle, na-amaze talaga ako sa Panginoon. Kasi yung isang tao mamamatay na biglang nabuhay, mamangha ka talaga kasi today's your miracle, and the Lord is always performing His miracle each and every day of our lives. Ano pa yung matatanggap na miracle ng tao? Ang maaaring matanggap na miracle ng tao ay restoration in the family. He can restore the family. May broken relationship, merong magdi-divorce. Pag kumilos ang Panginoon, we allow God to do His miracle, yung broken relationship na yon, magkakaroon ng restoration in the family at maayos din ang kanilang mga anak. Ano pa yung ating mararanasan kapag tayo ay makatanggap ng miracle? Mararanasan din natin yung finances natin. 'Di ba? Dati isang kahig, isang tuka. But the Lord has given us the miracle na ibinigay niya sa atin upang tayo ay mag-prosper sa ating mga finances, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. At palagi dyan may kalakip na ang pangako ng Panginoon ay nakalaan para sa buhay ng bawat isa. Kayo, mga kaabangers, para sa inyo, ano yung miracle na natanggap ninyo sa Panginoon? Praise the Lord! Sabi ni Clifton Manila,
Sabi niya dito, ako po nung 50-50 na dahil sa disgrasya sa motor. Kita niyo nga, 50-50 na. Ngayon, 100% ka na. Clefton, Manila. Praise the Lord. And that is one of Yes. God's Amen. miracles in our lives. Ikaw, Nina, sige nga, tingnan natin. Sino pa dito yung mga Yes, si nakatanggap? Ate May, yung aking pinsan, sabi niya, natanggap niyang miracle mula sa Panginoon ay nung siya ay bigyan ng pangalawang pagkakataon sa kanyang buhay last year. Diba? Sabi niya, dahil siya ay, di ba na, almost na nasa near death na siya, pero salamat sa Panginoon dahil siya ay pinagkalooban ng panibagong buhay ng Diyos. At ang tunay na miracle, sabi nga ni Ate Angie, Amen. Today is my miracle for my prayers that God will once again reveal Himself to my son Gio Cañada na ngayon po ay nanonood ng DLS. God can perform it right away. Praise God. Yan. Yes, Gio. Welcome to Daily Life Sharing. Tanggapin mo ang himala ng Panginoon sa iyong buhay ngayong oras na rin na to, Gio. Salamat sa Diyos dahil ikaw talaga ay kinausap ng Panginoon. Yan. Sabi nga din ni Daniel, ni Daniel Arizabal Quiachon, may pamangkin, himala, imposibleng mangyari. Diba? Imposibleng mangyari. Yan. So, yan na nga. Nandiyan na rin yung kay sabi ni Sister Jonelyn Caunenyagan, walang lugi po sa Panginoon. Yes, himala din po yun, di po ba, Pastora Pat? Yung isipin mo lang na pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, walang sayang sa kanyang walang sayang na panahon, walang sayang na resources. Kapag ito ay sabi nga, nakalaan talaga sa Panginoon. Himala din niya yan, di ba, na hindi ka pinagkukulang. Diba? Hiwala din niya yon. At ako bilang isang lingkod ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya, dumating din ako sa mga pagkakataon ng buhay ko na financially, diba? Na kinapos din ako. Kasi tao lang din naman ako. Na talaga na nandito pa rin ako sa lupa. Diba? Kinapos din ako financially, pero naranasan ko rin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko. May mga pagsubok, napakaraming pagsubok. Di naman lahat, hindi porke mananampalataya ka na, exempted ka na sa mga pagsubok. No, 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 di ba? Kaya nga, di ba, napakaganda yung Biblia, ipinapakita kaya sa atin doon yung katotohanan, yung realidad ng buhay. Yung Red Sea, na kung paano, di ba, nakatawid ang mga Israelita doon sa Red Sea, hindi naman talaga inalis ng Diyos ang problema na yung tubig. Kundi inano lang niya, hinawi lang niya para makadaan yung mga Israelita. Tayo rin, di ba? Wag tayo na, porke tayo ay nananangan sa himala ng Diyos, isa sa ating aasahan, aalisin ng Diyos ang problema sa buhay natin. Hindi, mga kapatid, di ba? Hindi niya aalisin ang mga problema, kundi ang ilalagay ng Diyos ay solusyon sa problema. Yun ang hihingi natin. Yun ang himala, yung magkaroon ka at pagkalooban ka ng Diyos ng paraan, ng kaparaanan, di ba? Ng solusyon kung paano mo mapapagtagumpayan ang iyong problema. Himala po yan ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Napakaraming himala ng Diyos sa atin na ipinapakita kapag tayo nagbabasa ng kanyang mga salita, nagbabasa tayo ng Biblia. Di po ba, Pastora Pat? Yun nga lang pagkakalikha sa atin, himalayan. Himala ng Diyos. Sa Genesis 1, di ba? Paano tayo nilikha ng Panginoon? Di ba? May purpose, may layunin. At sa mga purpose at layunin ng Diyos doon, nakalapit doon yung mga provisions ng kanyang himala. Amen po ba, Pastora Pat? Amen. Tuloy niyo na. The floor is yours. Yeah, di ba? Habang nagsasalita kayo, Ninang, niisip ko, nakadaan daw siya ng pagsubok. Pwede nga. Pero nakangiti pa rin. Yun ang himala ng Panginoon. Diba? Yung joy. Diba? Joy in the midst of sufferings. Isn't it a miracle? Diba? Yes. Kaya magiging paligaya. Sige, Pastora. Kasi may mga tao na napakayaman pero lungkot-lungkot ng buhay. Ang init-init ng ulo. Hindi alam kung anong gagawin sa buhay. May anak nga, pero parang walang direksyon naman. So, yan yung mga bagay na kaya napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano na yung miracle ng Panginoon, we are sharing it
we're spreading the good news to everyone. Dahil itong mga miracles ng buhay natin, ito yung magdadala ng liwanag dito sa mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. Pero hindi nila alam na ang Panginoon, ang Diyos ay nagpe-perform ng miracles sa kanilang mga buhay. Grabe po talaga ang pagkilos ng Panginoon. Amen. So gusto ko lang basahin, Pastora, yung comment ni Brother June Visitacion Pagaw. Sabi niya, Amen. Pinaka-greatest miracle ng buhay ko nung time na ipadama ng Lord yung pag-ibig niya sa buhay ko through His words. At doon ay nabago ako dahil sa pag-ibig niya. Yan, sabi pa ni Sister Jonelyn Kauninyaga, Isaiah 43 po ito. Pag daw po tayo sinubok, magalak tayo kasi may new work at new thing na gagawin ang Lord sa buhay natin, di ba? At yung mga bagay na new thing, new work, himala po yun ng Panginoon, di ba? Paano mo iisipin na sa gitna ng pagsubok, meron pala doong opportunity, di ba? So true yan. Amen. Naniniwala ako dyan, Sister Jonanin. Sabi ni Dr. Mary Subagyatyon, Amen. God is really a miracle working God. Amen, pinsan. At sabi naman ni Sister Lorna Lucas Samatra, miracle healing na na-receive ay nung pinagaling ako ni Lord. Yan. Nung ako ay na-confine sa hospital dahil sa nagkasakit ako sa heart. And all my bills sa hospital nabayaran. Dahil si Lord ay napakabuti at tapat. Provide lahat ng Lord. Wow! Di ba, Pastora? Amen na amen. Himala, the miracle of provision. Kung kanina sinasabi ni Pastora Pat, the miracle of healing, lahat tayo niyan, naka-receive, nakatanggap tayo. O ikaw ay broken-hearted at ngayon na hindi na, miracle of healing. Si Sister Lorna, miracle of provisions. Sige, Pastora, gusto ko pong, ano po ba yung ninyo, masasabi ninyo tungkol sa the miracle of provisions ng Diyos? Provision po, Nina. Basahin ko lang po dito, sabi ni Sister Weng Molera, relate much po, nakangiti pa din in the midst of trial dahil alam nating may purpose ang Panginoon sa trial. Sabi naman Sister Salvi, Sir Ruela, ako po, diniagnose akong blood thrombosis. Ang sabi ng doktor, 2 in a million ang may sakit na ganito. So I kneel down and pray. At last, contract ko na sa Asiman. Ako ay nakaalis pa naman ng pagdating ko ay nagpatingin uli ako sa doktor. And praise God, naging normal ang aking dugo. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Siguro si Brother Samuel po ito. Kasi seaman, sabi niya. Yes, si Brother Samuel po yan, yung miracles. Ang tindi, no? Yung miracles of healing, miracles of provisions, lahat tayo talaga nakakaranas niyan, di ba? Sa panahon nang wala ako, Pastora, di ba? Totoo yung sinasabi nung di ba? Nung, naalala ko tuloy tuwing ako'y dumadanas ng nagigipit. Naalala ko, lagi pinapaalala sa akin yung unang miracle ni Jesus, yung miracles niya sa Canaan. Diba? Yung he turns water into wine. Na diba sabi, ay wala na. Diba? Wala nang alak pero marami pang mga ngailangan. Parang sa buhay ko, no? Wala na akong, sagad na yung budget ko pero may mga babayaran pa ako. May kailangan pa akong bayaran, may pagkakagastusan pa ako pero wala na akong budget. Pero laging nare-remind sa akin ng Diyos, no? I am the God of provisions. Diba? Tapos, alam mo, Pastora, yung laging nire-remind sa akin ng Diyos pag nakakaranas ako ng ganun. Nire-remind niya sa akin na, wait, matuto kang maghintay. Para diba nung sinabi, diba si Mary, sinabihan niya si Jesus Christ na, wala na yung alam naman ni Mary na Jesus can perform miracle talaga na kaya niya talagang i-provide yung kakulangan sa wine. Pero ang sabi diba ni Jesus na babae, hindi pa to ang tamang panahon. Hindi pa to yung tamang oras. Tayo rin minsan kasi, kaya parang nararanasan, parang nai-stress tayo, na-depress tayo na wala akong ganito, wala akong ganyan. Kasi unang-una nagmamadali tayo na makita agad yung provisions ng Lord. Pero ang sabi nga ng Diyos, diba, you learn how to wait. Maghintay ka kasi may itinakda akong panahon para maibigay yung kasapatan ng pangangailangan mo. Diba? I am the God of provision. Yes, I am the miracle. I am the God who can performs the miracle of provisions. Pero for us to receive the miracle of provisions, we really have to wait. Matuto tayo kasi
may itinakdang panahon ng Diyos diyan para ipakita niya na I can provide your needs. 'Di ba? Gano'n din yung ano, kaya mga ka-abangers, kung kayo nakakaranas ng ganyan na hindi sapat yung mga bagay-bagay na kailangan natin. Hindi yung wants yung kailangan natin, 'di ba? May itinuturo din talaga ang Panginoon sa atin, eh, na habang tayo ay naghihintay, God is at work. Yun yun, eh, God is at work. At habang tayo naghihintay, God's miracle, 'di ba, ay paparating, 'di ba? Paparating yun, and God is working His miracle while we wait. Yeah. Totoo po yan, Ninang. And ako, saksi ako sa buhay ninyo. You have been serving the Lord faithfully. Napakatapat ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. And I believe na yung miracle, masasabi natin yung miracle kasi biglang dumadating yung pagpapala sa buhay ninyo eh. Pero ang masasabi ko talaga doon, because you are faithful sa iyong paglilingkod sa Panginoon, you are faithful sa kung anong pinagkatiwala ng Panginoon sa buhay mo, God is the rewarder of your soul. Kaya yung panalangin mo, yung kahilingan mo, ang Diyos hindi siya bulag, ang Diyos hindi siya bingi, ang Diyos hindi siya pipi. Alam ng Panginoon kung ano po ang pinagdadaanan ninyo. That's why the Lord is really pouring out blessing upon your life because you have been faithful and you are always faithful to. Amen. Sabi nga ng mami mo, si Dr. Ami, wala na pero more than enough pa na natatanggap, pero pa sobra pa daw. Yan. I remember, Ninang, nung nasa Cebu pa ako, siguro after college, dumadating kami sa pagkakataon na parang paulit-ulit yung trials and tribulations. Sabi ko, especially sa finances naming family. So alam mo, Ninang, one time na naginip ako, ginising ako ng Panginoon sa panaginip ko na yan. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kailan kami naman ang bubuhusan mo ng pagpapala? Alam niyo po, yung panalangin ko na yon, it led me into serving the Lord. Dumating yung time na binigyan kami ng hardware. Kulat ang Panginoon talaga, He really moves in a way na hindi mo talaga inaasahan eh. You just have to be faithful. So, yung sabi ko sa Panginoon na, Lord, kailan kami naman ang pagpalain mo? Alam mo, Nina, it struck my heart na sinabi ko talaga sa sarili ko, that is who my God is. When the Lord provides, He really provides. Ang Panginoon talaga ang nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga napakahalaga din yung when we ask, we will receive. When we seek, we will find. And when we knock, the door will be open to us. Kaya nung time na sinabi ko, Lord, kailan kami naman, Lord, it's our time, it's our season. And the Lord really brought forth yung pagpapala ng Diyos, yung miracle niya mismo sa aming mga buhay. And I am really amazed that up to this time, ang Panginoon, dumadating man kami sa pagkakataon na may trial na naman, may tribulations na naman. Pero ang Panginoon, doon sa mga trials and tribulations na yun, sometimes miracle pa rin ng Panginoon yun eh, to prune us, para ayusin yung attitude natin, yung pag-iisip natin, yung mga ginagawa natin. So, yung miracle, hindi lang siya base doon sa kung ano lang yung marireceive mo, kundi yung miracle, pati doon sa kung ano ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin, that is also a miracle to me. Yes. Parang kung ano lang yung gagawin ng Diyos sa buhay mo, yun din yung may kinalaman din yun sa kapasidad mo na tumanggap, di ba? Kasi, di ba, kahit pa sabihin mong ang Diyos ay naghihimala na sa buhay mo, may mga ginagawa na ang Diyos, pero hindi ka pa rin naniniwala. Capacity pa rin yun. Kapasidad pa rin yun. At minsan, di ba nga, naalala ko, di ba, depende pa rin yun sa sitwasyon ng puso mo. Kasi minsan, sabi nga kanina ni Ate May, minsan sobra-sobra ibinibigay sa'yo ng Diyos eh. Minsan, alam mo yung salitang sobra-sobra na natanggap mong miracle ng Diyos na sumobra ka. Minsan din, hindi rin ito nagdudulot sa atin ng kabutihan. Di ba sabi nga din doon sa mana, yung napapaulan ng mana ang Diyos, di ba? Kukunin mo lang kung ano yung kailangan mo. Di ba? Huwag kang kumuha ng sobra-sobra.
Kasi doon sa mana na yon, pag kinuha mo yon, mapapanis yon. Kaya minsan ang himala ng Panginoon may itinuturo din yan sa atin. So, wag din tayong tanggap ng himala. Alamin din natin sa puso natin, ano din ba ang gustong ituro ng Diyos sa atin kapag natatanggap natin yung kanyang mga himala. Ano yung gusto niyang ituro sa atin? Ano yung gusto niya na matutunan natin doon sa mga natatanggap natin na himala? Kasi kapag hindi rin tayo natuto, kagaya niya kung minsan, pag sobra daw po ipamahagi. Totoo yun, di ba? Kasi naalala ko nung ako'y bagong Kristiyano pa lang, Pastora Pat, eh. Yung unang talagang nag-usher sa akin sa Panginoon. Isa sa mga itinuro niya na hindi ko talaga malilimutan, ang sabi niya sa akin, ang multiplication ng Panginoon ay hindi yung nagdadagdag siya ng nagdadagdag, kundi ang multiplication, ang ano ng, sabi nga yung, ano yung principles ng Panginoon sa yung mathematics principles ng Diyos, ay hindi yung nagdadagdag ka, nag-accumulate, kundi pala ang ano pala, ang prinsipyo pala ng mathematics ng Diyos ay yung ikaw ay naglalabas, nagmumultiply, naglalabas. Kasi sabi niya sa akin, ma, paano mo mabibilang ang mga pagpapala, ang mga himala ng Diyos sa buhay? Sabi ko, nga no, paano ko ba siya bibilangin? Paano ko ba siya i-detail kung ako ay bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na i-detalye yung mga himala niya? Sabi niya, alam mo, makikita mo yun, simple lang, kung gaano karami ang naitulong at natulungan mo na iyong kapwa, diba? Kung gaano karami ang ilabas mo na itulong mo, ganun din karami ang pagpapala na natanggap mo sa Panginoon. Kung gaano karami ang buhay na nabago sa buhay na binago mo, ganun din karami yung himala na natanggap mo sa Diyos. Amen. Amen. Nakaka-soften naman ang heart yun. Nakakatuwa, pinagpala talaga. Grabe po na ang ganda po ng inyong shinare na doon sa ating pagpapala din sa ibang mga tao, masasabi natin na kasi we cannot give what we do not have. Ibig sabihin, we first receive, that's why we can give. And ako ay salamat sa buhay ninyo kasi isa din ako talaga naman sa pinagpapala ng inyong buhay. Ikaw, kapatid, kaabangers, ano masasabi mo dyan sa comment section? Yes, yung mga kaabangers, ano pa po ba yung nais ninyong i-share ng mga himala sa buhay ninyo? Dahil ang pinag-uusapan naman talaga natin ngayon is the God of miracles. Siyempre, hindi lang naman kami ni Pastora Pat ang nakaranas at makapagsasabi sa aming buhay that the God whom I serve is the God of miracle. Diba? Kahit nga hindi mananampalataya nakakaranas ng miracle ng Diyos. Yes. Yung pagsikat ng araw, di ba? Miracle yan. Naalala ko tuloy nang sa kwento mo, yung kwento ni Elisha ba yun? Na sinabi niya doon sa babaeng balo na kumuha ka ng jar. Kunin mo lahat ng jar. Ginawa naman ng babae. So, habang siya ay nagpo-pour ng oil doon sa jar, doon sa mga ganapon, hindi na nauubos eh. Hindi nauubos ng nauubos. Pero ang ginawa ng babae, in-stock niya lang yun doon sa loob ng bahay niya. Naubos yung jar. Punong-puno na lahat ng jar. Nung napuno na lahat ng jar, tumigil din yung pagtulo ng oil. Anong mensahe nun sa atin, mga kapatid? Ang kailangan natin gawin habang nagbubuhos tayo ng oil, nagpapala din tayo ng iba. Habang nagbubuhos tayo ng oil, nagpapala. Imagine natin yun, di kayaman-yaman na sana ng mga tao din sa paligid niya. Dahil doon sa oil na kanyang ibinubuhos. Pero nung nakita na napuno na siya, wala nang sisidlan, wala nang lalagyan, wala nang lumalabas doon sa oil. Bakit? Because ang Panginoon, ayaw niya nang may nasasayang sa ating mga buhay. Kaya, kagaya ni Nina Sally, bakit nag-overflow ang pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay? Kasi habang siya ay nagpo-pour ng oil, siya din ay nagpapamahagi ng oil or ng grasya na ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Kaya ano yung gagawin natin? Tayo ay magpala ng ibang mga tao.
sometimes, ginagamit din tayong daluyan ng Panginoon na, uy, yung kapatid ko, sabihin natin, yung kapatid ko na nanalangin pala siya na she needs blessing, or sabihin natin, pupunta pala siya sa ospital, wala siyang pang-ospital, nanalangin siya sa Panginoon. Ngayon, sinabi sa'yo ng Panginoon, pagpalain mo siya. Ang ginawa mo, pinagpala mo siya. Tapos yung nanalangin ulit siya. Diba? Amen. Eh, hindi mo na siya Amen. tayo din yan kanina. Amen. Amen. Grabe ang Diyos, no? So, miracle of provisions yan, mga kaabangers, di ba? So, ang Diyos, napakarami niyang himala sa ating buhay, pero sa mga himalang yun, meron din siyang itinuturo sa atin. Huwag natin niyang kalilimutan. Yung miracles of provisions na lagi nating hinihingi sa Panginoon. May pagtuturo siya sa bawat isa sa atin. Sabi nga ni Sister Jonalyn, di ba, tinuturuan din tayo ng Panginoon na huwag tayong maging greedy. Diba? Yes. At talaga yung principles na I am blessed to bless others. Yan po yung isa sa mga prinsipyo na itinuturo ng Panginoon. Bakit siya nagsabi nga, bakit tayo nakakatanggap ng miracle of provisions? Dahil tayo'y pinagpala upang magpala ng iba. Diba? Huwag talaga nating suluhin yung pagpapala, yung blessing. Diba? We are blessed to bless others. Yan yung principles behind the miracle, the God who performs the miracles of provisions. Kagaya ng sinasabi kanina ni Pastora Pat, diba? Na kapag ikaw ay umuulan ng pagpapala sa iyo, di ba? May miracles of provisions ang Diyos sa buhay mo. At yan ay pinadaloy ng Diyos, ang himala na yan sa buhay mo. Huwag mong hayaan na sa'yo lang yan. Kasi ititigil talaga ng Panginoon yan. Dahil sabi nga, di ba, hahanap ang Diyos ng panibagong sisidlan. Sisidlan talaga ng magiging pagpapala sa iba. Diba? Na hindi talaga natin, wag natin yang ilagay lang sa sarili natin, kundi padaluyin natin sa iba. Sabi nga rin ni Sister Jonalyn, kaya sabi po ng Lord, ang tulong niya ay sapat. So pag may sobra, ipamahagi. Diba? So yun yung mga diba? Mga kaabangers, natututo po pa kayo na ngayon, God is the God of miracles, pero sa bawat miracles na piniperform niya, merong itinuturo ang Diyos. Dapat aware din tayo doon. Diba? So bakit niya ipinararanas ito sa atin? Dahil merong pagtuturo. May purpose kasi lagi talaga ang Diyos eh. May pagtuturo yun. Hindi lang para ma-enjoy natin ang miracles ng Diyos. Diba? Kundi talagang may matutunan tayo. Makatch natin, lagi nga sinasabi ni Pastor Dong catch the Spirit. Diba? Makatch natin ano ba ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Sabi ni Ate Angie, miracle din po ng Lord ang bigyan ka ng tunay na kaibigan. Ayan. Kaya shout out Sis Lea Longares. Yes, Pastora, ano ang masasabi mo dito? Yung miracle na bigyan ka ng Panginoon ng matunay na kaibigan. Amen. Anointed to build. Yun! Nagmamatch yung ginagawa ng itong mensahe natin ito, that we really are anointed to build. And I know na si Ninang Lea at saka si Ninang Angie, they have been building each other up. Lalong-lalo na sa kanilang relasyon sa Panginoon, sa kanilang relasyon sa kanilang pamilya. And I do believe na itong best friend na ito ay through thick and thin naman talaga sa lahat ng kanilang pinagdaanan, ay sila naman ay magkasama. And that is another miracle from the Lord, na tayo ay makatanggap ng isang tao na, sabi nga, 'di ba, yung friend, ang best friend natin is someone who is always there in time of need. So, hindi naman porket in need ka, kung ano lang yung need mo lang din ang ibibigay niya. Sometimes, andyan lang din siya para mag-sharean kayo sa isa't isa. Andyan lang din siya para ayain ka sa simbahan. Yan yung mga yan yung mga miracles na galing sa Panginoon. Someone who is always there, closer than a brother. That is our Lord Jesus Christ.
Yes, the miracle of friend, di ba? Yes. Yung mga tao talaga na may mga tamang tao na ibibigay ang Diyos sa atin. That is a miracle, di ba? Himalaya ng Panginoon. Yung anointed to build, di ba? Yes. Miracle din po ng Panginoon yan, yung anointing na ibinibigay niya sa atin, di ba? At para ma-receive daw natin yung anointing na yan, tayo yung unang bubuuin, di ba? Di ba? Himalaya, di ba, na patapos ka ipulburize ng Panginoon, iproseso ng Diyos. Himala ng kamay, ng pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay natin na habang tayo pinoprosesa, binubuo tayo, bakit ang purpose niya pala i-anoint tayo para makapag-build tayo. Binibuild tayo ng Diyos para makapag-build lives din tayo. Makapag-build tayo ng iba. Di ba? Yes. At ang himala ng Diyos doon, Pastora, di ba? Yung nagko-connect ng mga tao ang Diyos sa atin, di ba? So once na-build ka, i-connect ka para maging builder ka rin. Di ba? Maglalagay ang Diyos sa mga tao na i-build mo sa buhay mo. Kaya mga kaabangers, ang dami no, ang lawak talaga kapag pinag-usapan, Pastora, yung the God of miracles. Sige, Pastora, ibibigay ko na sa iyo ang nalalabi ko pang oras para sa the God of miracles. Actually, Ninang, yung pinag-uusapan pa lang natin, miracles of God pa lang. Pero yung the God of miracle, talagang napakalawak talaga niyan. At hindi yan masasapat sa isang oras, isang araw, maging sa buong buhay natin ay hindi masasapat because God is a sovereign God. Napakalaki niyang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga sabi sa awit, 1,000 mang awit ang aking awitin, hindi pa rin yun sapat para i-deklara ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. And I just want to share with everyone the God of miracles. Actually, we know that God is a God working miracle. Pero do we acknowledge that God really is the God of miracle? Sometimes, dumadating lang tayo sa pagkakataon, mga kapatid, na yung miracle ng Panginoon, pang ano lang siya pag time lang ng kailangan natin, pag time lang na walang-wala tayo. Sometimes we treat God na as if He is a genie. Na Lord, kumilos ka naman. Lord, wala na akong magagawa, wala na akong option. We treat God as if He is a genie na kung ano lang yung kailangan natin, kung ano yung gusto natin, doon kikilos ang Panginoon. But the truth is, mga kapatid, He is God. Kung paano niya nilikha ang langit at ang lupa, kung paano niya nilikha bawat hibla ng buhok mo, natanong ka ng tanong, Lord, bakit ako kulot? Bakit siya unat? Kung paano niya nilikha yung ilong mo, Lord, bakit ako pango? Siya matangos. Lord, bakit ako maitim? Siya maputi. Sometimes we question those things, pero hindi natin alam na yung mga maliliit na aspeto ng buhay natin is already a miracle from the Lord. Kaya nga ang Panginoon, binubuhos niya ang ulan sa mabuti at masama. Pinapasinag niya ang araw para sa mabuti at masama. Bakit? Because God is the God of miracle. Yung mga impossible sa buhay natin, ang hirap magmahal ha. Lalo na sa mga tao na hindi ka mahal-mahal. Pero ang Panginoon, ganun siya magmahal eh. Ganun siya. That is who God is. And ang tanong na dito, hindi na tungkol sa Diyos. Does really God perform miracle? Ang tanong dito, do you really believe or do you really acknowledge that God is the God of all miracles? Because that is who He is. Kaya nga sabi ko kanina, ang miracle ng Panginoon, it's not bound on what we can do. It's not bound on what we have. It's not bound sa kung ano lang ang may offer natin sa Kanya. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, tinanong niya yung babae, anong meron ka? Anong meron ka? Ito lang pong oil. Sige, hakutin mo lahat ng jar. Hakutin mo lahat ng container. Hakutin mo lahat ng lalagyan. Kahit yung pinakawalang-wala ka na, kayang gawin at gamitin ng Panginoon sa buhay mo. Why? Because God is the God of miracles. Yan po ang Diyos natin sa ating mga buhay. Kaya kapatid, i-type mo dyan, my God is the God of all miracles. My God is the God of all miracles. Ulitin ko ha, ang Diyos, He really moved.
Miracle, He really do miracle. Ang tanong, do you acknowledge it? Do you believe in it? And do you recognize God as the God who do miracles upon your life? Pag ikaw ay may sakit, ang Panginoon, He can bring healing upon your body. Kapag ikaw ay nababalisa, ang Panginoon, He can bring peace upon your life. Ganun ang Panginoon. Kung ano yung pangangailangan mo at alam niya na yan ay para sa iyo, ang Panginoon at the right time, at the right season, ang Diyos ang kikilos sa buhay ng bawat isa. And tingnan po natin dito sa Acts chapter 3 verse 1 to 10. Acts chapter 3 verse 1 to 10. Sabi niya dito, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Tingnan po natin yung context. Tingnan po natin yung location. Nasaan po sila? Nasa templo. At sino itong tao na lumpo na ito? Itong lumpo na ito, siya ay naroon na mula nung siya ay isilang. Kasi sabi niya dito, merong isang tao na nasa pintuan. Ang pintuan, tinatawag na Maganda, ay may isang lalaking lumpo. Mula pa nang ito ay isilang. Ibig sabihin, mula pa nang siya ay isilang, siya na po ay lumpo. Dinadala siya sa templo araw-araw. Pero ang tanong doon, where was he? Saan po siya? Nandoon siya sa templo. Ano po ang templo? Ang templo po ay lugar kung saan nagmimiracle ang Panginoon. Kung saan gumagalaw ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero ito hanggang nung panahon na iyon, hindi pa rin niya naranasan yung sinasabing miracle. Doon, yung huli. Nilala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tingnan mo kami. Ito yung masasabi ko na anointed to build. Si Pedro at si Juan, they are anointed to build. Bakit? Dahil nung dumating ang banal na spirito sa kanila, they were anointed. Para saan? Para kumilos ang banal na espiritu sa kanilang mga buhay and to build lives. Magdala ng kaayusan, magdala ng miracle sa buhay ng napakaraming tao. Sabi niya dito, tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tignan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Anong ine-expect ng tao? Ang ine-expect ng tao ay pilak sa lapi. Sabi niya dito, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Sabi niya dito, kung ano ang meron ako. He is anointed. He has received from the Lord. Sabi niya, kung ano ang meron ako, ito ang ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, kapatid, una siyang tumanggap upang siya ay makapagbigay. Sabi niya, sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Then, there is miracle. Then, there is the miracle. Inawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng mga lalaki. Palukso itong tumayo sa templo. At nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo, kasama nila naglakad, lumulundag. At nagpupuri sa Diyos, nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Verse 10, nang makilala nila siya, ang pulubing dati nakaupo at namamalimos sa pintuan ng magandang templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Mga kapatid, anong ibig sabihin dito? Kadalasan sa tao, nasa magandang pintuan lang.
Hindi niya nararanasan yung miracle kasi nasa maganda. Ibig sabihin, nasa labas siya ng templo, sa magandang pintuan. Anong nakikita niya sa loob ng templo? Nakakakita siya ng gumagaling doon. Nakakakita siya ng mga nananalangin doon. Nakakakita siya ng mga may naayos na buhay doon. But he never had the chance to experience miracle upon his life. Bakit? Kasi walang nag-initiate. Merong nagbibit-bit sa kanya, pero yung expectation niya to receive physical things. Receive yung mga panlabas ng. Pero sabi ni Pedro, kung ano ang meron sa akin, yun lang ang maibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka. Get up. Sabi niya, get up. Bakit? Kasi naintindihan ni Pedro yung anointed to build. Naintindihan ni Pedro na siya ay inanoint ng Panginoon to bring miracle upon these people. Hindi na ito si Jesus. Jesus na sa kanang kamay na ng Ama. But Peter is anointed. So are we. Kaya itong ginagawa po natin sa daily life sharing, we are anointed to build. Ginagamit tayo ng Panginoon upang magpahayag ng kanyang kabutihan, upang magpahayag ng kanyang miracle sa buhay ng bawat isa. Diba po, napakaganda naman. Hindi lang siya ordinaryong kwento eh. For 30 years, sabi niya dito, sa pintuan ng templo, tinawag na pintuang maganda ay isang lalaking lumpo mula pa nung ito ay isilang araw-araw siyang dinadala roon para sa mga taong pumapasok siya ay makapaglimos. Ano ang nililimos niya? Mga bagay na hindi ganun kahalaga. Pero when miracle happened, sabi niya dito, tumayo ka sa pangalan ni Jesus. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Ang lumpo ay itinayo. Noong di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat. And this is miracle. When these people saw this man, namangha sila na naglalakad, sila ay namangha. Nakilala nila ang pulubi, sila ay namamangha, sila ay na-amaze, sila ay nagtaka sa nangyari sa kanya. And to think, for 30 long years, itong tao na ito, walang ibang ginawa kundi mamalimos. Walang ibang magawa kundi maupo. Pero nakita nila yung dating lalaki na nandun lang sa labas ng templong nakaganon, ngayon nakaganito na. And that is miracle. Kapatid, ulitin ko, our God is not bound in what we can give to Him. Our God is not bound dun sa kung ano lang yung meron tayo. Ang Diyos, kapag siya ay kumilos, higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating hinihiling. Kaya nga grabe kanina napag-usapan natin yung provision ng Panginoon, healing in the body, provision ng Panginoon that we have good friends around us, good family, good church. We have amazing pastors. Grabe, yung ating mga pastor, kahit dumadating sila sa pagkakataon na nanghihina sila, napapagod sila, hindi sila tumitigil. Bakit? Kasi naintindihan nila na itong miracle ng Diyos sa kanilang mga buhay ay hindi lang panlabas, kundi ang Diyos mismo ang kanilang natanggap sa kanilang mga buhay. Kaya nga, we are anointed. We are anointed to build upang ang mga tao sa paligid natin, grabe no? Ang mga tao sa paligid natin ay talaga namang maging mapagpala dahil sa ating mga buhay. Kaya nga tayo yung tinatawag na daluyan. Ang nakikita natin po dito na when doon sa Book of Acts, nasabi ng Panginoong Hesus sa kanila, wag muna kayong lumabas, wag muna kayong humayo, antayin nyo ang helper, antayin ninyo ang banal na spirito. And when the Holy Spirit came, tunay nga na yung Holy Spirit ang nag-enable sa atin to perform miracles after miracles after miracles. Kaya nga si Pedro napatayo niya itong tao na ito na dati, sinasabi nung nanay kay Jesus na itong mga alagad mo,
Sa kanila ko na lahat pinapray. Pero kita mo yung anak ko, hindi pa rin gumagaling. Sabi ni Jesus sa kanila, "O you of little faith." Bakit? Kasi kasama nila si Jesus, pero hindi pa buo yung anointing ng Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay, which is the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit enables us. Enable tayo, pinapalakas tayo, pinagtitibay tayo. So itong ating pananampalataya ay napakahalaga, and we have to be expectant na ang Panginoon, He is really the God of miracles. At hindi lang yon, we have to have an unwavering faith. Hindi pwedeng kapag ka masaya lang, doon ka lang nananampalataya. Kapag may provision na, doon ka lang nananampalataya. Kapag ka okay lang, doon ka lang mananampalataya. When the woman who was having blood, dumating siya sa pagkakataon, narinig niya, sino yun? Si Jesus. Gusto kong makita yon, si Jesus. Gusto kong maranasan yon, si Jesus. Gusto kong makaranas ng himalang nanggagaling kay Jesus. Doon po yan sa Luke chapter 8. Makikita natin doon na itong babae na to, she has an unwavering faith na kahit na punong-puno ng crowd, punong-puno ng mga tao sa paligid niya, ang daming struggles, ang daming issues sa kanyang pagdadaanan. Kasi siya ay, para sa mga tao ng panahon na yon, maduming babae. Hindi siya pwedeng hawakan, hindi siya pwedeng kausapin, hindi siya pwedeng lahat. Bakit? Kasi madumi siya. Ibig sabihin, outcast siya doon sa lugar na yon, nung mga panahon na yon. Pero hindi niya tinisip yon, sasabihin ng tao. Hindi niya inisip kung ano yung pagdaraanan niya. Hindi niya inisip kung ano yung mararanasan niya. Ang inisip niya, yung himala na gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga nung kanyang hinawakan yung dulo, yung hem ng kanyang ng robe ni Jesus, anong nangyari mga kapatid? Ang nangyari doon, yung kapangyarihan ng miracle dumaloy sa buhay ni Kristo. At sabi niya, sino yun? Lumingon siya. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, you are forgiven. Your sins have been forgiven. Ang totoo doon, hindi lang naman yung healing physically. Alam niyo po kung ano yun? Yung kapatawaran na nanggaling sa Panginoon. Sa panahon natin ngayon, maraming malalakas, maraming malulusog. Pero hindi sila nagpapatawad. Hindi rin nila nararanasan ang kapatawaran. Kapatid, yung mga tao na yon, kahit gano'n sila kalakas, ganun din sila kahina. That's why they need a miracle from the Lord. Unwavering faith. Huwag tayong titigil sa ating paniniwala. Huwag tayong titigil sa ating pananampalataya. Kaya nga ang Panginoon, He enables us. He enables us. Pinapalakas na tayo. Pinapatatag na tayo sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. And even at the times na hindi na tayo naniniwala, God still works miracle. Tama po ba? God still works miracle. Kaya nga doon sometimes yung mga anak natin, ang tigas-tigas ng ulo, napapagod na ako. Ang tigas ng ulo ng anak ko, pastora, napapagod na ako, ayoko na, titigil na ako. May mga magulang na dumadating sa pagkakataon na ganyan. Pero alam niyo po ba, ang palagi ko lang sinasabi, ate, alam mo ba, kung gaano mo kamahal ang anak mo, higit ang pagmamahal ng Diyos para sa anak mo. Kung ikaw mahal mo ang anak mo, higit na mahal ng Lord yan. Ibig sabihin, ang Panginoon pa rin ang mag-i-encounter, at yun yung masasabi nating miracle. Hindi natin alam na yung anak mo isang araw magiging pastor, magiging preacher, isang araw. We do not know. Yung anak natin may encounter ang Panginoon. Kaya itong mga imposibleng bagay natin sa buhay natin, the Lord can perform and will perform miracles kahit nakapikit ka, kapatid. Kahit ayaw mo na tumingin, kahit ayaw mo na maniwala. Pati sa relationship, dumadating sa pagkakataon na gusto na naming maghiwalay, ayoko na. Ano nangyari? Umattend yung asawa mo sa isang Christian church, punta sa dahab. Kung maghihiwalay na mag-asawa na ito, dahil napunta sa dahab, praise the Lord! Inayos ng Diyos ang kanilang relasyon, inayos ng Diyos ang kanilang mga buhay, at ngayon naglilingkod na sa Panginoon. Hindi po ba yan himala na nanggagaling sa Diyos?
Di ba kamangha-mangha? Kaya nga himala, kasi kamangha-mangha. At palaging yung glory ay para sa ating Diyos na kamangha-mangha. Amazing, no? Mag-comment naman kayo dyan, mga kapatid. Kaya nga sabi niya dito sa Psalms 77 verse 14. Psalm 77 verse 14. Sabi niya dito, ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kanghanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Kamangha-mangha at nahiyag na sa kanyang mga nilikha. Di po ba kamangha-mangha ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay? Kaya nga, i-type mo dyan sa comment section, hindi ako titigil na manampalataya. Hindi ako titigil na manampalataya kung para yan sa anak mo. Hindi ako matitigil na manampalataya para sa anak ko. Hindi ako matitigil na manampalataya para sa asawa ko. Hindi ako titigil na manampalataya sa negosyo ko. Hindi ako titigil na manampalataya para sa buhay ko. Kapatid, i-type mo dyan sa comment section. Sometimes, we look at miracle na para lang sa kagalingan. Pero hindi. Ang miracle, ito ay para sa lahat. The Lord performs miracle each and every time. Sa bawat hininga natin, that is already a miracle from the Lord. Sa bawat pintig ng puso natin, that's already a miracle from the Lord. Hindi nga natin iniisip na pumintig ka puso. Huminga ka, lungs. Dugo, dumaloy ka. Hindi natin iniisip yun, but it is working. It is moving. And you know what? With just one snap of a finger, kaya tanggalin ng Panginoon yung buhay na inilagay niya sa atin. Kaya nga habang tayo ay buhay, tayo ay kumapit at manampalataya sa ating Panginoon na buhay. Sabi niya dito sa Psalms 22, ay sa 2 Samuel 22, verse 33, 31 to 33. Mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan. Pangako ni Jesus ay sadyang maasahan. Sa nagpapakupkok siya ay kalasag. Maliban kay Yahweh, may Diyos pa bang iba? Isang panggulan, hindi ba't siya na? Ang Diyos ay aking muog ng kanlungan, ang nag-iingat sa aking daraanan. Yan po ang Diyos na meron tayo. Ang miracle, hindi po yan yung bubukas ang langit, sasara ang langit. Kundi itong buhay natin, it is already a miracle from the Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, miracle is not just one time. Uy, niligtas ako ni Lord sa kamatayan. It's not just one time. Ang miracle ng Panginoon, it is every time. Kaya kapatid, ang Panginoon natin, siya pa rin ang karapat-dapat na parangalan sa ating mga buhay. You know what? I have a testimony sa aking buhay na masasabi ko na ang Panginoon talaga ang kumilos. Kasi last year, nalaman ko na buntis ako. Talagang pinag-pray namin ni Pastor King yun. And salamat sa Diyos, binigyan niya kami ng pagkakataon na ako ay magbuntis ulit. And then, syempre, may regular check-up every after 2 weeks. So, doon sa every after 2 weeks, ang panalangin mo palagi ay healthy yung baby sa sinapupunan mo. So, every time mag-check up, every time mag-ultrasound, that is what you're praying for. Because that is what you ask from the Lord. So, nung time na yon, umuwi kami sa Isabela. At doon sa Isabela, nagpa-regular check-up ako after 2 weeks. Kasi last 2 weeks, merong heartbeat si baby. So, after nung nagpa-check-up na ako, ang palagi ko inaantay na sabihin ng doktor ay may heartbeat si baby. Yun yung palagi ko inaantay. At kapag ka ino-ultrasound ka, naririnig mo yung heartbeat eh.
Pero nung time na yon, ang tagal niya akong chinek. Ang tagal. Ang tagal niya talaga, hinahanap niya talaga yung heartbeat. Nung nakita ko na yung monitor, na walang heartbeat, bumagsak na yung loob ko. But I still believe in the God of miracle. So nung time na yon, syempre iyak ka, pero mananalangin ka that the Lord will do and perform His miracle. So sinabi niya, bigyan natin another chance. Let's give you another week. Sabi niya, balik ka dito after 1 week. So bed rest ulit and everything. You prepared yourself. Talagang tumigil ka muna sa lahat ng iyong ginagawa because you want your baby to be alive. So nung time na yon, nagbiyahe si Pastor King papuntang Abulog kasi malapit na mag-Sunday. Nag-chat ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Han, parang hindi ko na nararamdaman si baby. Sabi ko na gano'n. Kasi hindi ko na nararamdaman maglihi. Wala na yung cravings. Parang ako na lang. Sabi ko sa kanya, Han, I feel so empty. Parang mag-isa lang ako. Sabi ko na gano'n. Sabi niya sa akin, manalangin tayo kung anong plano ng Panginoon. Bumalik kami after 1 week. After that 1 week, in ultrasound, inanap ni doktora, I know in my heart wala na yung baby ko. I just want confirmation. Kasi nananalangin ako eh. I do believe na ang Panginoon na nagbigay ng heartbeat sa first baby ko, which is Stephanie, is also the God who will give heartbeat doon sa baby ko na kasunod. Yun pala, si baby, sa loob ng tiyan ko, ang dami niya ng complication, unti-unti na siyang nawawala sa sinapupunan ko. Wala talagang heartbeat. Sabi sa akin, you need to raspa. So, ayun, ina-explain sa akin yung process ng raspa. Talagang putlang-putla na ako and everything. So, we still believe, we still hope. Kaya nga sabi ko when God doesn't answer, when God doesn't perform the miracle that we are expecting, do we still believe? You know what? Hindi ako pinayapa ng Panginoon na everything's going to be okay. Makakalimutan mo din yan. Magiging okay ka din. Because I know I will be okay. Ganun ka-strong yung pananampalataya ko eh. Pero nung time na yon, yung panalangin ko talaga sa Panginoon, Lord, ito na yung huli kong iyak. I want to move on. Lord, I want to move forward. After that, kailangan ko ng iraspa. So, wala kami budget. Praise the Lord. Kasi ina-expect mo, may baby ka, lalaki yung tiyan mo, lalaki si bibo mo and everything. Tapos, wala ang budget, wala kaming income for the past few weeks kasi kakalipat lang namin sa Abulog. So, grabe talaga yung naranasan namin na yon. Praise the Lord provided. Ang tindi naman talaga ng provision ng Panginoon, hindi ko na lang isa-isahin. Tapos, after few days, dinudugo na naman ako. Sabi nung doktora, may naiwan daw sa akin. Meron pa daw namuo sa aking matres. Ano yun? Sabi ko, raraspahin na naman ako. Sobra-sobra naman yung trauma na pinagdadaanan ko. So, ayun, grabe naman talaga. So, you have to prepare again your body. You have to prepare again your finances. Ano yung part na you are just expecting from the Lord? Lord, what do you want me to do? Lord, what are you doing in my life? Lord, what is your plan? So, after akong niraspa ulit, syempre, the same thing again. Disappointments and everything. Iyak ka ulit eh. Iyak ka lang talaga sa Panginoon ng mga pagkakataon na yun kasi God, siya lang naman talaga ang nakakaalam. So, nung ako ay nakatulog after kong naraspa, ang dami kong panaginip. Grabe yung panaginip na inilagay sa akin ng Panginoon. Alam niyo yung panaginip na masasabi mo, para ka ni-recharge. Yung pagka empty ka na, bigla kang chinarge. Bigla kang na-energize. Binigyan ka ng Panginoon ng visions. Binigyan ka ng Panginoon ng dreams.
At binigyan ka ng Panginoon ng capacity to handle and to manage. So yung time na sabi ko kay Lord, Lord, what is your plan? What do you want? Kasi ako, maglilingkod ako sa'yo. Iyak ako, malulungkot ako, pansamantala lang yun. Pero magpapatuloy ako kasi meron pa akong anak, meron pa akong Stephanie, meron pa akong asawa, meron pa akong simbahan na parang anak din kung ituring. And you know what? Yan yung masasabi ko na grabe, grabe ang ginawa ng Panginoon. Sabi ko nung last time kung umiyak dun sa baby na pinangalanan kong Gabriel, kaya ko siya pinangalanan ng Gabriel. Kasi God is my strength. The Lord renewed my strength. Na kahit na nawala si Gabriel, ang Panginoon, binigyan niya ako ng panibagong hininga, binigyan niya ako ng panibagong kalakasan upang magpatuloy sa ipinapagawa niya sa aking buhay, sa aming buhay. Kaya, alam niyo mga kapatid, aside from miracle, He is God. Balik lang tayo that He is God. Tanggalin natin ang miracles, Diyos pa rin siya. Tanggalin natin ang blessings, Diyos pa rin siya. Tanggalin natin yung answered prayer, Diyos pa rin siya. Even in our failures, even in our pain, even in our grief, Diyos pa rin siya. Walang makakatumbas doon. Walang makakahigit doon. Kasi Diyos pa rin siya. Yes, He is the God of miracles. Salamat sa Panginoon. But He is God. Nag-iisa lang siya. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, walang ibang makakahigit sa'yo. Walang maipapantay sa'yo. Because you are God. At sa bawat nilikha mo, sila ay nagdadala ng kapurihan para sa'yo. Mga kaabangers, tayo yung may bit-bit nun. Tayo ang may dala nun. In times of grief, pain, suffering, babalik ba tayo doon sa Diyos na kumilos sa ating mga buhay? God is the God of miracles. Alam niyo mga kapatid, aside from crying, it's still hoping. Nung 1 week bago ako ultrasound ulit, I know my baby is gone. But I hold on into hope. Hope na Lord. The Lord gives and the Lord takes. Lord, binigyan mo ako. Iaalay ko rin ito sa'yo. Kagaya ni Abraham, miracle na siya ay magkaroon pa ng isang Isaac. So sinabi ng Panginoon, Abraham, offer Isaac. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya magulgol. Hindi niya inaway si Lord. Sumunod siya sa Panginoon. At dun sa kanyang pagsunod, siya ay napatunayang righteous sa harapan ng Diyos. Kaya ko din, Lord, buhay mo si baby Gabriel. But the Lord, hindi niya pinayagan. Do I blame God kasi hindi siya nag-perform ng miracle? Or do I acknowledge God that despite of not receiving that miracle, God is still God? Kaya tayo mga kaabangers, dumadating tayo sa pagkakataon na marami tayong pinagdadaan. All we have to do is to hold on hope, hold on faith, and to believe that God is the God of miracles. Amen po, Ninang Sally. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat, maraming salamat, Pastor Pat. Grabe, no? Sabi, God is still God, though we don't experience His miracles. Don't dwell on the miracles. Dwell on God's presence. Dahil siya ay Diyos, kahit hindi pa siya mag-perform ng miracle. Sabi nga, kung may pagpapala, alisin mong pagpapala, Diyos pa rin siya. Alisin mong himala, Diyos pa rin siya. Diba? So, kaya talaga, isa lang ang ibig sabihin ngayong hapon na to. The God of miracle, kilalanin talaga natin, wag nating hangarin ang kanyang mga miracles, kundi hangarin mismo natin ang nagbibigay at nagdudulot ng mga himala sa ating buhay at walang iba
kundi ang Diyos. Kasi nga, di ba, sabi ng Diyos sa Jeremiah 32:27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroong bang bagay na hindi ko kayang gawin? Mayroong bang bagay na hindi ko magagawa? Di ba? Kayang gawin ng Diyos. Kaya huwag tayong manangan dun sa mga miracles. Huwag tayong mauhaw. Kaya nga sabi ni Pastora Pat, kilalanin natin ang Diyos na nagbibigay, nagdudulot at nagbibigay ng mga himala. Diba? The God of miracle. Diba? May himala man o wala sa ating buhay, Diyos pa rin siya. Diba? Kaya niyang gawin ang lahat ng hindi kayang gawin ng tao. Wala. Sabi nga doon niya sa Psalm 77, verse 14 to 15, you are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. You with your arm redeemed your people, the children of Jacob and Joseph. You are the God who works wonders. Sabi dyan, you have made known your might among the people. Diba? Ipinapakita mo ang iyong lakas, ang iyong pagiging Diyos sa amin, hindi lang sa mga himala. Diba? Hindi lang sa mga himala. Sabi nga, you with your arm redeem. Diba? Yung iyong kamay, yung iyong yakap. Diba? Yung pag-extend ng yakap mo, Panginoon. Binigay mo sa amin ang kaligtasan. Binigay mo sa amin. Ang sabi nga, kung sa mundo merong insurance, sa Diyos merong assurance. Diba? So, kaya huwag tayong manangan sa himala. Manangan tayo sa nagbibigay at nagdadala ng himala sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Diyos. Kasi ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, meron bang bagay na hindi ko magagawa? Yan ang sabi ng Diyos sa ating hapon na ito. Salamat, maraming salamat, Pastora Pat. Napakaganda po ng shinare ninyo sa amin. Talagang ang himala ng Diyos, pag pinag-usapan, hindi kaya yung isang oras. Pero gusto pa man nating mag-share, pero kailangan nating matapos, di ba? At syempre, Pastora, sa ating mga nanonood, mga kaabangers, kung meron kayong mga prayer requests na nais itaas sa panalangin, i-comment nyo lamang po dyan sa ating comment box at amin pong itong itataas sa panalangin ngayong hapon na to. Yan, maraming salamat. Syempre, bukas, mga kaabangers, muli tayo ay magkita-kita muli at tayo ay mapagpala na namang muli sa bago na namang kapahayagan ng salita ng Panginoon. Na alam ko po, isang lingkod na naman ng Panginoon ang gagamitin bukas para sa mensahe niya sa bawat isa sa atin. Siyempre, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay hingin natin ang panalangin ng lingkod ng Panginoon ni Pastora Pat para tayong lahat ay ipanalangin. At mamaya kung may mga prayer request, ako po ay ipapanalangin ko po ito. Amen. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat, O God. Lord, you are a sovereign God. Yes, Lord. You're omniscient God. You're all-knowing God. You're all-powerful God. Alam mo, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Amen. Alam mo, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan. At Lord, higit sa lahat, you know what is the best for us. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, ano man ang aming mga panalangin, ano man ang kanilang mga kahilingan, O Diyos, O Panginoon, ang pumilos. Higit sa lahat, O Diyos, na higit sa miracles na aming matanggap, sa mga pagpapalang aming mararanas, aming mga buhay. Dahil kung ikaw, Panginoon, ang dumaloy, kumilos sa aming mga buhay, ikaw, Lord, ay sapat na. Ikaw ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. Amen. Salamat, Lord, O Diyos, salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat, Lord, sa daily life sharing na patuloy na nagpapahayag ng iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Patuloy na nagpapahayag, Panginoon, ng mga kwento, O Diyos, sari-saring kwento na ikaw, Panginoon, na pinaparangalan. And we pray, O God, for Pastor Dong and Pastor May, patuloy mo silang palakasin, patuloy mo sila, Panginoon, na pagpalain, i-connecta ang tamang tao, Panginoon, na gagamitin mo para sa kanilang mga buhay, for the expansion of your kingdom, O God, ganun din sa buhay ni Ninang Sally, Lord.
ano man ang pangangailangan niya, Lord, ikaw ang magpro-provide ng lahat ng ito, Panginoon, dahil nakita mo ang kanyang puso, Panginoon, na hindi niya, Panginoon, idinadaloy lang sa kanyang buhay ang iyong binubuhos sa kanya, kundi ito, Panginoon, ay ni-spread niya sa buhay ng napakarami ng ibang tao. Lord, Amen. I am praying, oh God, double portion, Panginoon. Yes, Lord. Ibuhos, oh God, ang ibubuhos ng buhay, oh Diyos, sa buhay ni Ninong Morris, Lord, sa buhay ni Morris, oh Lord, ni Salet, oh God, I am praying, oh Lord, na itong mga kabataan, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod sa iyo at itong sambahayan na ito, Panginoon, ay itatanyag mo sa napakaraming buhay upang magdala ng kaiilaw at liwanag sa napakarami pang buhay. Amen. Salamat, Lord, ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming dinadakila, Lord, maging sa mga broken-hearted, sa mga may pinagdadaanan, those who are grieving, sa mga namatayan, Panginoon. Lord, I am praying, oh God, na ikaw ang Diyos na magbibigay ng kapayapaan. Ikaw, Panginoon, ang magpupuno sa kawalan sa kanilang mga puso, Panginoon. At Lord, higit sa lahat, ikaw ang maging Diyos ng kanilang mga buhay. Yes, Salamat, Lord. Amen. Aming sinasamba, ikaw aming dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat sa hapong ito, Panginoon, kami sinamahan, Panginoon, ng iyong presensya, Panginoon. Salamat sa katagumpayan ng aming programa ngayong hapon na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong napakayaman ng mga salita, Panginoon, na aming natanggap ngayong hapon na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ni Pastor Pat, Panginoon, na iyong ginamit ngayong hapon na ito, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay mapadaloy sa amin. Marinig namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa boldness, Panginoon, na inilagay mo sa kanya, Panginoon, upang, Panginoon, maipahayag ang iyong mga salita ng may buong katotohanan, O God. Salamat, Lord. Salamat din, Lord, sa hapong ito, Panginoon, sa panalangin ng aking mga kapatid, ng aming mga kaabangers, Panginoon. Salamat, Lord, sa panalangin ni Sister Norma Sales Cades, Panginoon. Ang kanyang panalangin para kay Inang Linda, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat, Panginoon, you are the God of healing, Panginoon. Ikaw ang nagpapagaling, Panginoon, Diyos na nagpapagaling, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang prayer request ni Sister Norma Sales Cades, Panginoon, para kay Inang Linda, Panginoon, na siya'y gumaling na, Panginoon, sa asthma, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Bibigyan mo, Panginoon, ng kagaanan ng kanyang lungs, Panginoon, ang kanyang respiratory system, Panginoon, na dumaloy, Panginoon, ang normal na paghinga, Panginoon, sa kanya, O God. Salamat din, Panginoon, sa panalangin na itinataas sa iyo ngayong hapon ni Brother Henry Pagkaliwagan, Panginoon. Dalangin niya, Panginoon, sa kanyang buong pamilya, Panginoon. Maranasan nila, Panginoon, ang financial breakthrough, Panginoon. You are the God of provisions, O God. You are the God who performs miracle of provisions, O God. Naniniwala ako, Panginoon, maranasan, Panginoon, ng buong pamilya ni Brother Henry, Panginoon, ang financial breakthrough in Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa prayer request ni Dr. May Piachon, Panginoon, para kay baby Rebecca, O God. Yung kagalingan niya, Panginoon, kiniklaim namin, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, para kay baby Rebecca, O God. Salamat, Lord. Salamat sapagkat siya, Panginoon, dadalawin mo, Panginoon, ng iyong nagpapagaling ng mga kamay, O God. Salamat sa kagalingan, O God. Salamat, Lord. Salamat din, Panginoon, sa prayer request, Panginoon, ni Sister Flor de Risa Rojas Raquel, para kay Tatay Carding, Panginoon. Panginoon, salamat sapagkat ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, kalakasang pisikal, Panginoon, kay Tatay Carding. At higit sa lahat, Panginoon, papanatagin mo, Panginoon, ang kanyang puso, Panginoon. Bibigyan mo, Panginoon, ng kapayapaan ng kanyang puso at ang kanyang isip, Panginoon. Salamat. Maraming salamat. Salamat din, Panginoon, sa prayer request ni Sister Josephine Gonzales Gatok, Panginoon, para sa kagalingan ng kanyang nanay Adelaida, O God. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. By your stripe, Jesus Christ, she is healed, O God. She
she is healed. Salamat din, Panginoon, sapagkat, Panginoon, pagagalingin at hinihingi din namin, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon, at kagalingan, Panginoon, ang pinsan ni Sister Josephine Maristela, Panginoon, si Brother Eduardo Bukaya, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon, na makakilala sa iyo, Panginoon, ma-encounter kanila, O God. Salamat, salamat, Lord, salamat, Panginoon, sa prayer request, Panginoon, ni Sister Jonalyn Kaunanyalga, Panginoon, para kay Sister Cathy Manoto, O God, isang missionary sa India, Panginoon. Bibigay mo sa kanya, Panginoon, ang normal blood pressure, Panginoon, ang normal blood pressure, Panginoon, para sa kanyang anak, Panginoon, sa anak ni Sister Cathy Manoto, O God. At higit sa lahat, Panginoon, pagagalingin mo siya, Panginoon, sa nararanasan niya, Panginoon, na pagsusuka, Panginoon. You will be the God of healer, Panginoon, sa mag-inang ito, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, ng paglilingkod ng kanyang ina, Panginoon. Gagamitin mo, Panginoon, upang iparanas mo ang kagalingan para sa kanyang anak, O God. Salamat. Maraming salamat, O God. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Salamat sa mga panalangin, Panginoon, na hindi namin na isa-isa sa daily life sharing, O God. Sa mga personal na panalangin ng mga ka-avid viewers, O God. Naniniwala ako, Panginoon, may kanya-kanya silang panalangin para sa inyo, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mga salita, Panginoon, miracles, they receive miracles if they believe, Panginoon. Pag sila'y naniwala, Panginoon, na nampalataya sa iyo, Panginoon, tatanggapin at tinanggap na nila ang iyong mga himala. Ang himala ng kagalingan, ang himala ng provisions, O God, ang himala ng kapayapaan, ang himala ng kagalakan, Panginoon. Salamat, maraming salamat. Ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, and amen. Yan. Maraming salamat po, mga kaabangers. Salamat, Pastora Pat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Siyempre, maligayang araw po, masayang araw po sa bawat isa sa atin. See you tomorrow, mga kaabangers. Goodbye for now. God bless everyone. We love you. Yes. Bye, Pastora.